Live fire exercises sunod namang isinagawa kahapon ng tropa ng Pilipinas at ng Amerika sa nagpapatuloy na balikatan exercises. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Mula karagatan, isa-isang dumating ang mga landing craft air cushion o hovercraft ng Amerika sa Rizal, Palawan. Lulan ang kanilang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Sunod nito ay maririnig na isa-isang nagpakawala ng rocket ang HIMARS. Maririnig din na pinaputok ang 105mm howitzer, machine gun, grenade launcher at armored personnel carrier sa panig ng Philippine Marines. Pero bahagi lamang ito ng senaryong pagpasok ng kalaban sa teritoryo. Sa live fire exercise ng balikatan ngayong Huwebes na nilahukan ng mga tropa mula sa US Marines at Philippine Marines. Pinuntirya ang mga bangka na umaktong kalaban. Ipinapakita rito sa pagsasanay sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano ang kakayanan sa coastal defense laban sa anumang posibleng pag-atake mula sa dagat. In this scenario, that joint task force had identified, certain targets that were here on the maritime environment, passed that over to the HIMARS and allowed us to engage those at the ranges appropriate for those HIMARS before passing it off to those other systems, both within WESCOM as well as the 15th Marine Expeditionary Unit. And that's exactly why Balikatan is so important, that we are shoulder to shoulder, and it shows that when we operate together, when we look at our interoperability, the human, the technical, the procedural interoperability, we are stronger together and we have shared interests to make sure that we are stronger together. Sa ngayon ay wala pang HIMARS ang Pilipinas, pero isa ito sa target bilhin ng pamahalaan na malaki ang tutulong bilang dagdag kagamitan. Ang naturang rocket launcher, 80 kilometro ang minimum range, pero kayang abutin ang target na nasa higit 300 kilometro. Any new equipment will be beneficial to the armed forces, not only for the Marines. We also welcome those kind of hardware. So I think it will be very, very beneficial to our country. Ang pagsasanay, ginawa sa dalampasigang nakaharap sa West Philippine Sea. Pero walang nakikitang problema rito ang AFP dahil pasok daw ito sa territorial boundaries. We want to achieve our training objectives here. And that's the focus, and it is based on fictional scenario. And we are firing within our territorial limits. Bago naman ang live fire exercise, nasa 100 pamilya sa paligid ng barangay Kampong Olay ang pansamantalang in-evacuate at binigyan ng ayuda. Ipinaliwanag din sa kanila ang layo ng aktibidad. Isa din po yon sa layunin ng ating pamahalang bayan na magiging ready sila at maintindihan nila yung mga sitwasyon na ganito. Kaya ginagawa natin yung drill evacuation ngayon. Na hindi sila magpapanik dahil kasama yan sa buhay ng tao, at least magiging ready sila at prepared sila. Sabi naman ng AFP, walang iiwan ng Amerika sa mga kagamitang ginamit sa balikatan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.